Sa isang tahimik na gabi sa isang bahay na binabalot ng katahimikan at alingas-ngas ng mga lihim, nagsisimula ang isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa maling panahon. Sa ilalim ng isang bubong na dapat sana'y tahanan, ngunit naging kulungan ng damdaming hindi dapat lumago. Mula sa pagbubukas ng eksena, agad na ibinubulgar ng narrator na ang mundong papasukin ng manonood ay hindi para sa mahihina ang loob. Isa itong mundo ng mga masiselang usapan, mapanuksong tanong, at matitinding damdamin. Isang mundong ang bawat salita ay may bigat, ang bawat sulyap ay may kasaysayan. Dito natin unang makikilala si Gina, isang babaeng tila may laging dinadalang bigat sa kanyang dibdib, isang lihim na kinukubli sa likod ng mga tahimik na titig, mga lakad na mabilis, at mga pag-iwas na hindi maipaliwanag. Kapiling niya sa iisang bubong si Gerald, isang lalaking mistulang hinahabol ng sariling damdamin, tahimik ngunit mapanuri, malamig ngunit mapusok kung kailangan. Sa unang mga tagpo, kapansin-pansin ang pag-iwas ni Gina kay Gerald. Isang tensyong hindi kayang itago ng mga mata. Sa bawat paglapit ni Gerald, isang hakbang palayo si Gina. Sa bawat tanong, isang pilit na ngiti. Sa bawat pagkakatabi, isang mabilis na pag-alis. Hindi na nakatiis si Gerald. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng kwarto, nilapitan niya si Gina, may kaba, may alinlangan, ngunit puno ng tapang. May nagawa ba akong mali? Tanong niya, ang boses niya ay mababa ngunit puno ng lungkot. Napapansin ko kasi parang umiiwas ka na. Tahimik si Gina sa una. Ilang segundo ng katahimikan ang dumaan na tila mga taon. Sa wakas, tumingin siya sa mga mata ni Gerald. Gerald, anya, mag-iwasan na lang tayo. Hindi maganda sa paningin ng iba. Hindi naman tayo tunay na mag-asawa. Isang malamig na hangin ang tila dumanak sa silid. Ang mga salitang binitawan ni Gina ay parang mga patalim na dumulas sa balat ni Gerald. Hindi siya agad nakasagot. Pinakiramdaman niya ang kanyang dibdib, may kirot, ngunit hindi niya mawari kung bakit. Simula ngayon, dagdag ni Gina, hindi na tayo matutulog sa isang kwarto. Hindi na natin dapat ulitin ang pagkakamaling iyon. Hanggang dito na lang. Ang mga salitang iyon ay may bigat na tila pumunit sa pagitan nila. Isang linyang hindi na pwedeng tawirin. Ngunit sa halip na suyuin, tumango si Gerald. Tila ba tanggap na niya ang hatol? Huwag kang mag-alala, anya, malamig ngunit diretsyo. Wala naman akong nararamdaman na pagmamahal para sa'yo. Ngunit ang mga mata niya, may sinasabi itong hindi binibigkas ng kanyang labi. Isang sulyap na puno ng tanong, ng sakit, ng pagsisisi. At si Gina, na pilit kinukubli ang panginginig ng kanyang damdamin, ay lumingon palayo, tinatago ang luhang nagbabadyang pumatak. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay, isang kwento ng pag-iwas, ng katahimikan, ng mga matang laging nagkakatinginan, ngunit hindi makapag-usap. Sa loob ng bahay, dalawang kaluluwang nagkukunwaring walang nangyari, habang ang dingding ay saksi sa mga gabing sila'y parehong gising, iniisip kung tama nga ba ang naging desisyon. May mga tagpong si Gerald ay nakatingin kay Gina habang ito ay naglalakad palayo. At may mga sandaling si Gina ay lihim na sumusulyap habang si Gerald ay abala sa kanyang sariling mundo. Ngunit sa bawat sulyap may kirot. Sa bawat iwas, may pagnanais na sana'y naging iba ang lahat. At sa mga susunod na araw, mapapansin ng mga tao sa paligid ang malamig na ugnayan nila. Wala na ang dating tawa. Wala na ang sabay na kape sa umaga. Wala na ang gabing magkasabay silang maghapunan kahit pa walang usap-usap. Ang dating tensyon ay napalitan ng lamat na lalong lumalalim araw-araw. Ngunit ang masaklap, hindi nila maibalik ang nakaraan. Ang isang pagkakamali, kapag nabigyang pangalan, ay nagiging sugat. At ang sugat na yon, kapag hindi ginamot, ay lalalim ng lalalim. Ang bahay na minsang naging kanlungan ay ngayoy tila entablado ng isang trahedya, isang drama ng dalawang pusong piniling itanggi ang damdamin, sa ngalan ng tama, sa ngalan ng moralidad. At habang lumilipas ang mga araw, tanong ng marami, hanggang kailan nila kayang magpanggap? Hanggang kailan nila kayang iwasan ang isa't isa, kung ang puso nila ay laging bumabalik sa isang tanong, paano kung? Isang kwento ng pagpipigil, ng mga salitang hindi nasambit, ng pagmamahalang itinanggi, bago pa man mabigyan ng pagkakataong mabuhay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang kalsada sa Maynila, habang unti-unting bumubulusok ang gabi at ang ingay ng syudad ay tila unti-unting nalulunod sa katahimikan, isang lihim ang sasabog. Isang lihim na magpapayanig sa buhay ng tatlong taong pinagtagpo ng tadhana, pagnanasa, at pagkakanulo. Dito nagsisimula ang ating kwento. Si Gina,
Isang simpleng dalaga na lumaki sa isang konserbatibong pamilya sa Tondo, ay palaging masunurin, tahimik, at walang kaproblema sa buhay hanggang sa isang gabing puno ng halakhak, alak, at silakbo ng damdamin ay nagbago ang lahat. Hindi niya inakalang ang gabing iyon, isang simpleng salusalo, kasama ang kanyang best friend na si Betchy, at ang matalik na kaibigan ni Betchy na si Gerald, ay magiging simula ng kanyang pagsadsad sa isang masalimuot na bangungot. Magaan ang loob ni Gina kay Gerald. May kabaitan ito, may ngiting nakakabighani, at may mga matang tila kayang silipin ang puso ng kahit sinong babae. Isang gabing maulang maambon, sa ilalim ng liwanag ng isang sirang poste, nahulog ang kanyang puso. At sa gabing iyon, sa silid na amoy pa ang alak at pawis, naganap ang hindi inaasahan. Walang pangakong binitiwan. Walang kasunod na mensahe. Para kay Gerald, isa lamang itong gabing maikli. Para kay Gina, ito ang simula ng isang bangungot. Lumipas ang mga linggo. Parang may kulang. Parang may mali. Isang umaga, sa pagitan ng pagsusuka at pagkatulala, naramdaman na ni Gina na may bumubuo sa kanyang sinapupunan, isang lihim na hindi niya alam kung paano haharapin. Buntis siya. At ang mas masaklap, ang ama ay si Gerald, ang lalaking halos hindi na niya makausap mula noong gabing iyon. Paano niya ito sasabihin? Paano niya titingnan sa mata si Gerald na tila wala nang pakialam? At higit sa lahat, paano niya haharapin si Betsy, ang kanyang matalik na kaibigan, na tila mas may karapatan kay Gerald sa lahat ng aspeto. Araw-araw ay isang eksenang puno ng tensyon. Hindi makakain si Gina. Hindi makatulog. Sa bawat hampas ng orasan, tila lumalalim ang hukay ng kanyang lihim. Hanggang sa dumating ang isang araw, isang desisyong mahirap ngunit kailangang gawin. Kailangan na niya itong sabihin kay Gerald. Hindi na siya maaaring magtago pa. Sa isang malungkot na hapon, sa labas ng isang maliit na klinika, kinausap niya si Gerald. Tahimik ito, tila nagulat, tila walang nararamdaman. Pero sumama siya. Tumahak sila ng ilang kilometro patungo sa doktor, huling hibla ng pag-asa ni Gina na sana hindi siya buntis. Sana ito'y isang masamang panaginip lamang. Ngunit sa malamig na silid ng klinika, habang malamig din ang tinig ng doktor, sinambit ang mga salitang babago sa kanilang mundo. Miss Gina, buntis po kayo. Tahimik si Gerald. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga mata niya ay tila blanko. Si Gina, sa kabilang banda, ay halos gumuho. Ang mundo niya ay tila bumagal, umikot, at huminto. Ang kasunod na mga araw ay punong-puno ng pag-aalala. Hindi alam ni Gina kung paano siya haharap sa kanyang ina na konserbatibo, sa kanyang ama na istrikto, at higit sa lahat kay Betsy, na mula pa pagkabata ay kanyang karamay at sandalan. Ngunit paano kung ang karamay na ito ay maging kalaban niya? Sa isang eksenang puno ng luha at pagsisigaw, nagkatapat sila ni Betsy. Sa harap ng isang lumang altar, si Gina ay lumuhod at inaming si Gerald ang ama ng kanyang dinadala. Napaatras si Betsy. Ang kanyang mga matay nagdilim. Paano mo nagawa sa akin to, Anya, nanginginig ang boses. Dito na sumiklab ang isang sigawan. Lumipad ang mga gamit. Sumambulat ang mga luha. At sa pagitan ng galit at puot, si Gerald ay nanatiling tahimik, hindi makaimik, tila nahulog na rin sa bangin ng sariling kasalanan. Habang lumalalim ang gabi, isang malakas na ulan ang bumuhos. Dito, sa ilalim ng dilim ng langit, sinimulan ni Gina ang kanyang bagong laban. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang ama o kung sino ang nasaktan. Ito ay tungkol na sa bata, ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Ang katahimikan pagkatapos ng sigalot ay mas nakakabingi. Ngunit si Gina ay tumayo. Pinili niyang lumaban para sa kanyang anak. Pinili niyang humarap sa kanyang mga magulang, sa buong komunidad, at sa kanyang sarili. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng paghusga, pinili niyang itaguyod ang kanyang dinadala, isang sakripisyong puno ng tapang at dignidad. At si Gerald, unti-unting nawawala sa eksena. Hindi alam kung pinili niyang tumakbo sa responsibilidad o siya'y nilamon ng sariling kahihiyan. Si Betsy, hindi pa muling nagpakita. Ngunit sa huling sulat na natanggap ni Gina, isang paungusap lamang ang nakasulat. Hindi ko pa kayang magpatawad ngayon. Pero sana balang araw, makita ko ang bata, at mahalin ko rin siya kahit papano. Sa huli, ang kwento ni Gina ay hindi lamang tungkol sa pagkakamali. Isa itong kwento ng pagiging ina. Kwento ng katapangan. Kwento ng pagbangon sa gitna ng pagkawasak.
At ito pa lamang ang simula. Sapagkat sa bawat pagluha, may kapalit na pag-asa. At sa bawat sakit, may bagong buhay na isisilang.